Matapos ang moments before the disaster na last chapter, ngayon na lumabas ng spoilers para sa parating na chapter 12 ng JJK Modulo ay sa wakas, masasaksiyan na natin ang mga sumunod na pangyayari matapos ang nakakabitin na last panel na ito, na kung saan ay magugulat talaga kayo sa spoilers natin ngayon mga kaibigan, kaya kumapit na kayo kasi we are about to witness something insane. Pero disclaimer muna, spoilers pa lang po ito, hindi po ang full chapter mismo, kaya ang mga impormasyon na ilalahad ko ngayon ay hindi pa po accurate at subject to change pa. Kaya na may wag na natin patagalin pa, let's go. Nagsimula eksena dito kina Mino at Usame, nakausap ngayon sina Cross at Jabaloma. Sinabi sa kanila ni Jabaloma na may nakawitness daw sa kanilang mga kasamahan na may pinatay daw ang Kalian sa Tokyo at tumulo pa nga raw ang luha sa third eye ng nakawitness. Subalit sabi naman ni Usame na baka ay nagkakamali lang daw sila kasi wala naman daw Kalian dito sa kanila. Matapos yan ay inilipat naman na eksena dito kina Maru kasama sina Tsurgi at Yuka na kung saan ay may pinuntahan silang area, isang pamilyar talagang lugar mga kaibigan. Kunento rito ni Tsurgi kay Maru na ang rason sa kung bakit ang mga cursed spirit ay sa Tokyo lang daw lumalabas ay dahil nagsinungaling raw noon ng gobyerno na ang cursed spirits ay nag-a-appear lamang sa Tokyo. Dahil dito ang cursed energy na nagpo-form sa mga cursed spirits ay nailipat daw ang concentration sa Tokyo. Though may mga ilang cursed spirits pa naman din daw ang nag-a-appear outside sa Tokyo. Kaya may barrier daw na inilatag outside sa Tokyo para magtaboy daw ng mga cursed spirits gaya na lang daw dito sa Kyoto. And it seems na ang isa sa pantaboy sa cursed spirits dito mga kaibigan ay ang daliri nga ni Sukuna. Though di pa malinaw kung ito nga ang daliri ni Sukuna, pero similar kasi ang nilalagyan nito ngayon dun sa nilagyan ni Yuji ng daliri. At sinabi rin ni Yuji sa last chapter ng JJK na iniwan niya ang daliri ni Sukuna doon para pantaboy raw sa mga cursed spirits. And in this time mga kaibigan ay may kitang isang bagay o cursed object na nakabalot ngayon ng mga talisman. Na-mention din dito na periodically ay nang i-exorcise daw sila ng mga cursed spirits, kagaya na lang daw ngayon sa araw na ito, para di raw mag-overflow o lalabas sa Tokyo ang mga cursed spirits. Maya-maya pa ay pinatawag naman sila sa former capital. Kasunod niya na sumunod naman na eksena ay dito na ipinakita ang current condition ng Tokyo na infested na talaga ng cursed spirit mga kaibigan. Nandito rin ang sorcerer na kasama noon ni Usame sa meeting na si Yakumaru, kasama pang isa pang lalaki na daladala ang katana na nang e-exorcise din ng cursed spirit. Na habang nag-e-explore sila dito sa Tokyo, may napansin naman sila na kakaiba na tila ba'y may isang area dito na kung saan ay na-attract talaga ang mga cursed spirits. Na sa pagpasok nila ay nakita nila si Oski na kausap ang isang cursed spirit, bagay na ikinagulat ni na Yakumaru. Dito naman kay Usame at Mino ay na-realize ni Usame na maaaring may similarities daw talaga ang Kalian at cursed spirits. Kaya dapat raw nilang pagsabihan muna ang mga sorcerers na ihinto ang pag-e-exercise sa mga cursed spirits sa Tokyo. At pupunta raw sila ngayon sa Tokyo. Sumama naman dito sa kanila sina Cross at Jabaloma. Balikin na Yuka, dito ay pinalitan naman nila ng mga tags o talisman ang mga ginagamit na pantaboy sa mga cursed spirits. Nabanggit rin niya na over time, posible na itong pantaboy raw sa mga cursed spirits ay mag-a-attract daw tuloy ng mga cursed spirits sa hinaharap. Na-mention din dito ni Maro na sa kanila raw sa Simuria ay ang pagiging sorcerer ng isang Lumirian ay madedetermine daw kaagad the moment na ipinanganak na ito. At ang magdedetermine daw niya na yung isang Kalian, na ang special daw na Kalian na wino-worship raw nila 2,000 years ago na. Kasi immortal daw ito. Katunayan nga raw niyan ay maaaring ang kanila raw middle name ay mula pa raw sa pangalan ng Kalian. Matapos niyan ay dito naman kina Usame na nakarating na sa Tokyo ay may kita si Yakumaru na tumawag na ng backup kasi may nag-interfere daw na Simurian sa kanilang pag-exercise. Maya-maya pa ay dumating naman ang mga kasamahan ni Oski kaya tinutukan sila ngayon ng baril ni Yakumaru. Dumating naman si Usame at inawat sila at pinaliwanag niya kay Yakumaru na kasalanan daw niya ito na hindi raw niya kaagad in-reveal sa mga Simurians ang tungkol sa cursed spirits na similar daw sa mga Kalian na sinasamba ng mga Simurian. Kaya ipapahinto raw muna niyang exorcism, bagay na ikinagulat naman ni Yakumaru. Nagalitan naman dito si Cross at Oski kasi sabi ni Cross na hindi raw ito mga Kalian kundi mga cursed spirit. Pero nag-insist dito si Oski ng mga Kalian daw kasi may tumutulo din palang luha sa third eye ni Oski mga kaibigan. Pero ipinaliwanag ni Cross na ang mga cursed spirits na namamatay ay nagdi-disintegrate daw at nawawala. Na ang mga to ay isang manifestation lang daw ng cursed energy mula sa mga hapon. Kaya nagmakaawa ngayon si Cross kay Oski na wag raw munang gumawa ng isang hakbang. Kaya magkasabay namang humingi ng pasensya at tawad itong si Jabaloma at Usame. Bagay na ikininis naman ni Yakumaru kasi bakit nagbaho raw itong si Usame sa mga refugees na ito. Nagkasundo naman si Usame at Jabaloma na umalis na lang muna rito. Ngunit nang may kinuha lang dito si Cross sa kanyang damit, ay bigla naman parang nag-iba ang reaksyon ni Yakumaru. Balikin na Tsurgi at Yuka pati na si Maru, may kita na natapos na nilang mapalitan ng panibagong tags ang mga nagsisilbing barriers dito o pantaboy sa mga cursed spirits. Kaya sabi naman ni Maru na mukhang masaya raw kung tutulong naman daw sa susunod ng mga Rumilian sa paggawa ng mga tasks na kagaya nito. Maya-maya pa nagpaalam na sila sa isa't isa. Matapos niyan ibalik dito kina Cross, may kita si Cross na di makapaniwala
pala mga kaibigan, nang nabaril na pala siya ng 2 beses dito sa kanyang dibdib. Bagay na ikinagalit talaga ng gusto ni Oski, kaya pinagalitan naman ni Usami si Yakumaru. Nasabi naman ni Yakumaru na si Cross daw ang unang kumilos, kaya inunahan na lang daw niya. Dahil dito ay nagalit ng gusto ang lahat mga kaibigan at papatay na talaga si Yakumaru. Pinilit pa sana sila dito ang awatin ni Jabaloma, kaya nagsipaghanda na ang lahat pati na si Usami. Subalit nang umiinit na ang sitwasyon ay bigla silang nahinto sa pagdating ni Dabora. Nasabing, anong ginagawa niyo? Man, grabe! Ang tindi ng mga kaganapan ngayon. Shocking talaga. Ano kayo mangyari simula rito? Well, ang lahat ng yan ay matutungyan nyo sa susunod na, pero abangan nyo ang full chapter review natin para sa chapter 12 ditong JJK Modulo mga kaibigan, kasi doon nyo talaga maiintindihan ang mga nangyayari ngayon dito at mas malinawan pa sa mga impormasyon na inireveal dito mga kaibigan sa chapter na ito. At mas madadaman nyo pa talaga ang isang napakatinding chapter. Kasi dito muna natin tatapusin ang ating spoiler review. Kaya naman kung gusto nyo yung video, can get a like, comment, fire, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.